to arrest somebody inside the... Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? Ano po, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? Pero mamaya po, mamaya po. How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. Clear the area! Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa ikalawang palapag ng Senado dakong alas 8 ng gabi ng Miyerkules. Ito ay matapos puntahan ng mga naka-full battle gear na tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA, kasunod ang Philippine Marines at PNP personnel ang isang lugar sa ikalawang palapag. Sa una, blanco ang mga kawani ng media kung para saan ang operasyon, pero may ugong-ugong kasi ng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Kaya ang media pilit na sumunod sa mga security personnel ng Senado hanggang sa naging magulo ang sitwasyon sa loob ng ilang minuto. May mga miyembro ng media na umiiyak, nagsisigawan at itinutulak palabas ng Senate building habang nagpapatuloy ang tensyon. Bandang alas 9 ng gabi nang dumating si DILG Secretary John Vic Remulla, ayon sa kanya, nagtungo siya sa Senado upang tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kabilang na si Senator Bato de la Rosa. Nang humupa ang sitwasyon, bumaba si Secretary Remulla kasama ang ilang senador upang magbigay linaw sa insidente. 7:46. Armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the OSAA. They had firearms with them, but the OSAA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Sabi ni Senator Amy Marcos, may ilan na nakatanggap ng babala sa mangyayaring gulo sa Senado. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron ding naiwan katulad namin dun sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nagputos na lusurin ng Senado na may 4 na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Bago ang insidente, alas 5:30 ng hapon, kinompronta ni OSAA Chief Mau Aplaska ang mga kawani ng NBI na nag-iinspeksyon umano sa mga sasakyang paalis sa Senado. Dahil may usapan na umano ang NBI at Senado tungkol sa pagpapatupad ng warrant of arrest sa Senate grounds. Alarman lang kami sa report na bakit may mga NBI agent at na-confirm ko nga na sila together with the security ng GSIS ay nagkakandak po sila ng check doon sa lahat ng sasakyan na lumalabas using the GSIS gate. Ang sabi naman ng administrator ng GSIS is part of their initiative to maintain the security of GSIS. Kasi tinanong ko rin sila na yung bang mga senators dadaan dyan, bubuksan din ba natin yung mga pabubuksan din natin yung mga which I think is not proper. We should extend due courtesy sa ating mga legislators. Inamin ng National Bureau of Investigation na may ilang tauhan silang ipinadala malapit sa GSIS building. Ngunit ayon sa kanila ay hindi para arestuhin si Senator Ronald de la Rosa. May request umano mula sa GSIS management na magpadala ng ilang ahente upang tumulong sa seguridad. Itinanggi rin itong mayroon silang tauhan sa loob ng Senado. Yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan ng peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms po. May lumabas ding video na nagpapakita ng umano'y pagbabarena sa pintuang nag-uugnay sa Senado at GSIS building. Tugma umano ito sa mga narinig ng ilang nasa loob ng Senado bago sumiklab ang putukan. Matapos ang insidente, isang lalaki ang inaresto ng OSAA. Kinilala itong driver na konektado umano sa NBI. Gayunman, nilinaw ng NBI na hindi ito regular o opisyal na empleyado ng ahensya. Batay sa mga paunang ulat, si OSAA Chief Mau Aplaska umano ang unang nagpaputok ng warning shot bago gumanti ng putok ang kabilang grupo. Sa kasalukuyan,
Inatasan na ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng insidente. Si Senator Ronald De La Rosa ay nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa mga pagpatay sa ilalim ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung kailan siya ang nagsilbing PNP chief. Noong November 3, 2025, naglabas umano ng arrest warrant ang International Criminal Court. Nitong Mayo 11 lamang, opisyal na kinumpirma ng ICC ang warrant of arrest laban sa senador at inihayag na i-unseal na ito. Noon ding Mayo 11, nagtungo sa Senado ang ilang ahente ng National Bureau of Investigation kasama si dating Senator Antonio Trillanes IV upang ipatupad umano ang warrant of arrest. Subalit isinailalim si De La Rosa sa protective custody ng Senado, kasabay ng pagpapalit ng liderato ng mataas na kapulungan, kung saan naging bahagi siya ng mayorya. Naghain din si De La Rosa ng TRO sa Supreme Court of the Philippines upang pigilan ang kanyang pag-aresto. Gayunman, inatasan ng Korte Suprema ang mga respondent ng ahensya ng gobyerno na magsumite ng kanilang komento sa loob ng 72 oras. Pinasasagot din si De La Rosa matapos maisumite ang kanilang tugon. Sinabi ding nakalabas na ng Senate compound ang senador kaninang madaling araw. Sa ngayon, nakaabang ang publiko sa malinaw na sagot kung paano nauwi sa tensyon at barilan ang sitwasyon sa mismong gusali ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kung ang nangyari ba'y simpleng pagpapabaya sa seguridad o resulta ng mas malalim na hidwaang politikal sa loob ng institusyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.